Hello po, si RVC po ito. Kung gusto niyo po suportahan ang channel ko, pwede po kayong magbigay ng kahit magkanong halaga po. Gamitin niyo lang po ang QR code na naka-flash sa screen niyo. Kung gusto lang po ninyong magbigay. Maligaya po ako na makapagbigay at mabahagi ng libre ang aking mga kwento kaya hindi po ito sa pilitan. I-acknowledge ko po kayo sa next stories ko. Maraming salamat po! Ang kwentong ito kasama ang lugar, pangyayari at tauhan ay pawang katang-isip lamang ng manunulat. Ang mga pagkapare-pareho ng mga bagay sa tunay na buhay kung meron man ay nagkataon lamang. May mga salita ding gawa-gawa lang ng manunulat at maaring hindi ayon sa mitolohiya na napag-aralan ng mga eksperto. Hindi po pinapayagan ang pag-repost at pagbahagi ng kwentong ito sa ibang social media platforms na walang pahintulot ng manunulat. Salamat po. Lagi nating naririnig na ang pagsisisi ay nasa huli. Sino ba naman ang nagsisisi bago gawin ang isang bagay? Ako pala si Adam Almazan, isang 20 taong gulang at bunsong anak sa dalawang magkakapatid. Laging sinasabihan na isang golden child, lahat ng mga bagay na gusto ko ay nasusunod at binibigay agad ng mga magulang ko. Masasabing laki ako sa layaw. Sa kasalukuyan ay nakatayo ako malapit sa isang puntod. Katabi ng puntod na ito ang grupo ng mga taong nagsisiiyakan kasi may nililibing sa oras na iyon. Ako ay nakatanaw lang sa kanila at inoobserbahan sila. May taong nakakuha ng aking interes. Ito yung lalaking may hawak ng isang larawan ng magandang babae. Ang babae sa larawan siguro ang nililibing nila. Ang lalaki ay nakasuot ng polong puti at itim na pants. Nakasuot din ito ng sunglasses pero maaninag mo pa rin ang lungkot sa mukha nito kahit di ko makita ang mga mata nito. Matangkad din yung lalaki at mapapansin mo talaga ang kakisigan nito. Parang 6-footer ito dahil nangingibabaw ang tangkad nito. Nang ibababa na ang kabao ng namatay ay nakita ko naghahagulhulan na ang mga taong nakapaligid sa lalaki. May mga nakita akong mga luha na tumutulo sa lalaki ngunit hindi ito humahagulhol. Tumingin lang ito sa kabaong habang unti-unti itong binababa. Nang makaalis na ang mga tao ay nagpaiwan iyon. Nakaupo lang ito malapit sa kakatabon lang na hukay kung saan nilibing yung namatay. Lumapit naman ako sa kanya at tumayo lang sa may likuran nito. Nagulat naman ako nang magsalita ito. Bakit ka nandito at sino ka? Napapansin kong kanina mo pa akong pinagmamasdan. Magkakilala ba tayo? Sabi ng lalaki nang lumingon ito sa akin. Hindi ako makapagsalita sa sobra kong gulat. Nakakunot naman ang noo ng lalaki at tumayo ito. Ano, magsasalita ka ba? Kung hindi, umalis ka kasi gusto kong mapag-isa, inis na sabi ng lalaki. Nakikita mo ko? Nauutal kong tanong. Lalong kumunot ang noo ng lalaki. What a stupid question! Nang titrip ka ba? Nagagalit na sabi ng lalaki. Nakikita mo nga ako, tuwang-tuwa akong sabi sa kanya. Gago ka pala eh, wag mo kong pagtitripan, sabi niya tapos nagkuyom ng kamao at sinubukang suntukin ako. Ngunit laking gulat niya nang lumusot lang yung suntok niya sa akin na para bang sumuntok siya sa hangin. Nakita ko naman sa mukha nito ang pagkagulat at pagkatakot. What the hell? Lumayo ka sa akin, shit! Sabi ng lalaki nang napaatras tapos sabay kuha ng larawan ng babae at tumakbo palayo sa akin. Saglit lang kuya, please kailangan ko ng tulong mo. Kausapin mo lang ako, hindi naman ako nananakit, sigaw ko naman habang hinahabol siya. Nagmamadaling pumunta ito sa sasakyan niya. Na makasakay ay pinaharurot niya agad ito. Hindi niya namalaya na nahila niya pala ang kaluluwa ko at napasama ako sa kanya. Nasa likod ako ng sasakyan habang nagmamaneho at binibilisan ito. Kuya, sabi ko sa kanya. Napahinto niya bigla ang sasakyan at muntikan na siyang madisgrasya, buti walang ibang sasakyan sa likod. Shit, umalis ka, wala akong may tutulong sa'yo, sabi ng lalaki na napapapikit na at sumisigaw. Kailangan ko lang makausap ang pamilya ko, tulungan mo naman ako, sabi ko na umiiyak. Sabing alis, galit na sabi ng lalaki. Alam kong natatakot na din ito. Sino ba naman ang hindi matatakot kung kinakausap ka na ng multo? Wala naman akong nagawa kundi maglaho pero di niya alam na nandun pa din ako sa sasakyan niya. Nagtatago lang ako sa trunk nito. Pinaharurot niya ang sasakyan. Narinig ko na lang na huminto yung sasakyan niya at lumabas ito.
Sinalubong naman siya ng isang katiwalang lalaki. "Sir, magandang gabi po. Ako na po ang bahala sa sasakyan nyo," sabi ng katiwalang lalaki. "Sige, at ako'y magpapahinga na," sabi ng lalaki na lumingon-lingon pa at kumaripas ng lakad papasok sa mansyon nito. Nang makapasok na yung lalaki ay sinundan ko naman ito. Malaki talaga yung bahay nila. Napakagara ng mga gamit at napakalawak ng sala. Mayaman pala talaga ang Mokong. Hindi lang basta mayaman, mayamang mayaman talaga, sabi ko sa sarili ko. Nakita ko naman siyang pumasok sa isang silid. Sa isip-isip ko ay magtatambay muna ako sa sala nilang napakagara. Tutal wala namang nakakita sa akin. Ginagala ko din yung paningin ko. Nakita ko naman mga larawan ng babae na nakadisplay doon. Ang ganda nito. Napabaling din ang tingin ko sa malaking larawan ng dalawang taong kinakasal. Ito yung lalaking sinusundan ko at yung babaeng nakalibing. So asawa pala niya yung nilibing malapit sa puntod ko. Sabi ko na nagsasalita na akala mo may kausap. Napag-isipan ko na din na sundan siya sa silid niya. Ang laki din nito. May malaking TV at malaking sofa sa harap ng kama nito. King size bed din ang higaan sa silid na iyon. Hindi ko siya makita pero alam ko kung saan siya. Naririnig ko kasing may naliligo sa banyo. Pumasok naman ako doon na walang pag-aalangan. Pwede naman kasi akong lumusot sa pader. Nagulat naman ako nang nakita ko ang kahubdan nito. Ang ganda ng katawan, halatang batak sa gym. Ang gwapo pa nito. Napatulala ako sa aking nakikita. Napaawang nga ang aking bibig sa pagkamangha lalo na sa pagkalalaki nito. Napalingon yung lalaki sa akin at nagulat nang makita ko. Napasigawan na ulit ito. "Shit! Ikaw na naman! Umalis ka nga! Baklang multo ka ata eh!" Sigaw ng lalaki habang tinatabunan yung pagkalalaki nito at kumuha na ng tuwalya. "Hindi kita titigilan kung hindi mo ako tutulungan," sabi ko naman. "Look, kamamatay lang ng asawa ko and I know you know that fact. Hindi kita matutulungan. Isa pa, wala kang bang sense of privacy ha? Or gusto mo lang makita ang nakahubad ako?" Galit na sabi ng lalaki. "Hindi no, may ganyan naman ako. Promise, lulubayan na kita kung tutulungan mo ko," sabi ko naman. "Bakit naman kasi ako pa? Marami namang iba dyan," sabi naman ito. Ikaw lang ang nakakakita sa akin eh," sagot ko din. "Okay, lumabas ka muna at ako'y maliligo pa unless you want to see me taking a shower," sabi ng lalaki na di pa rin nawawala ang pagkainis. Napangiti naman ako. "Sige, hihintayin kita matapos." Nang matapos naman ng lalaki sa pagligo ay nakabihis naman agad ito. Ako na may nakaupo lang sa sofa ng kwarto niya. Nilapitan naman ako nito. "So ano ngayon? How can I help you para matapos na tong kabaliwang ito?" sabi niya. "Buti hindi ka na natatakot sa akin. At least tanggap mo na kausap mo isang multo," sabi ko. "Anong tanggap? Hindi ko nga alam kung nababaliw na ba ako?" Galit na sabi niya. "Huwag ka na nga magalit. By the way, ako pala si Adam Almazan. Mag-iisang linggo na rin akong namatay. Ang huling naalala ko lang ay ang pagsali ko sa isang illegal na karera ng mga sasakyan. Nadisgrasya yung minamaneho kong sasakyan. Nagkaroon lang ako ng malay nang magising ako at nakahiga na sa damuhan malapit sa puntod ko. Wala akong maalala kung nadala ba ako sa hospital. Kung nadala man ako sa hospital, wala di akong maalala kung anong ganap doon bago nabawian ng buhay. Ang alam ko lang ay multo na ako nang magising ako." Mahaba kong sabi sa lalaki. "So ano nga ang may tutulong ko sa'yo?" Iritang tanong ng lalaki. "Bago yan, ano muna pangalan mo so I can properly address you?" sabi ko naman. "Fine, I'm Nathan Montenegro. Now tell me how can I help you para lubayan mo na ako?" sabi ni Nathan. "Gusto ko kausapin mo family ko at sabihin na okay na ako. Si mami kasi masyadong nalulungkot sa pagkawala ko. Walang tigil iyon sa pag-iyak. Gusto ko sabihin mo na mag-move forward na sila at gusto ko humingi ng tawad sa pagiging hindi mabuting anak ko. Sabihin mo din na mahal ko sila. Ako na nagsisimula ng umiyak." Tumingin lang sa akin si Nathan. "Paano pag hindi sila maniwala? Baka sabihin nilang baliw ako," sabi ni Nathan. "Pwede naman kasi silang magtanong ng personal na bagay na ako lang nakakaalam. For sure maniniwala ang mga iyon," sabi ko naman. Kaya naikwento ko lahat-lahat ng personal na bagay patungkol sa akin at ng pamilya ko kay Nathan. Sinabihan ko din siya na pag nagtatanong sila ay nandun lang din naman ako sa gilid niya para masagot iyon.
Ilang taon ka na ba, Adam? Tanong ni Nathan. 20 pa ako eh. Sabi ko nga biglang lumungkot ang mukha ko. Hindi pala nagkakalayo edad natin. 25 naman ako. May tanong ako sa'yo, sabi ni Nathan. Ano iyon? Tanong ko naman. Nakikita mo ba ang asawa ko? Hindi ko nakikita ang asawa mo, Nathan. Sorry. Actually, ako lang ang multo sa sementeryo na yon. Sa isang linggo kong pananatili doon, wala akong nakita ni isang multo na katulad ko. Nagulat nga din ako na nakikita mo ko eh. Yung pamilya ko kasi di ako nakikita nung dinalaw nila ako. Sabi ko naman. Ang gulo, bakit nakikita kita? Tanong niya. Hindi ko din alam, Nathan. Basta alam ko na ikaw lang ang makakatulong sa akin. Baka kapag napahiwatig ko na ang gusto kong sabihin sa kanila ay makakapagpahinga na ako ng tuluyan. Sabi ko naman. Napabuntong hininga na lang si Nathan. Okay, what's the plan? Tanong niya. Pwedeng puntahan mo sa bahay namin or sa sementeryo kung dadalaw ka sa asawa mo. Sabi ko naman. Ayoko pumunta sa bahay yun no, mas weird yun, sabi niya. Sige, pag dumalaw ka na lang sa sementeryo. Narinig ko sa usapan nila mami na every weekend sila dadalaw sa akin. Sabi ko naman. Okay, pupunta tayo sa weekend at para makaalis ka na sa lalong madaling panahon, sabi niya. Yehey! Salamat Nathan! Sabi ko na nayayakap sana kaso lumusot lang ako. Natawa naman ito. Gusto mo ba talaga akong yakapin na? Bultong bakla, natatawang sabi ni Nathan. Grabe naman siya oh. Pero Nathan, pwede magtanong? Nagtanong ka na oh, pilosopong sagot ni Nathan. Anong ikinamatay ng asawa mo? Pag-uusisa ako. Matagal naman nakasagot si Nathan at nagbuntong hininga ito. She had an ovary cancer. Hindi niya kinaya ang treatment ng sakit niya. Kaya ayun, bumigay ang katawan. Malungkot na sagot ni Nathan. Sorry Nathan, tipid kong sabi. I am so sorry to sa nangyari sa'yo, sabi naman niya. Tumango na lang ako. Naitanong ko din sa kanya bakit hindi niya pinagawa ng mausoleum yung asawa niya. Sinabi naman niya na gusto ng asawa nito na simpleng puntod lang. Hindi na lang din ako nagtanong pa. Adam, I don't know if natutulog ka pa but I would like to take a rest now, sabi ni Nathan. I don't sleep na eh. Pero sige matulog ka na lang at huwag kang mag-alala, di kita mumultuhin habang natutulog ka, natatawa kong sabi. Napatawa na din si Nathan. Benta sa akin yung joke mo ah, sabi niya. Nakatulog nga agad si Nathan. Ako naman ay nakatingin lang sa gwapo nitong mukha habang natutulog. Nababading na nga ba ako sa kanya? Hindi pa ako naa-attract sa kapwa ko lalaki kahit nung nabubuhay pa ako. Ang karisma ni Nathan iba talaga. Lalaking lalaki ito lalo na nung nakita ko siyang nakahubad habang naliligo. Swerte naman ang susunod na mamahalin nito. Sumapit na ang umaga at tulog pa rin sa mga oras na yon si Nathan. Ako naman ay magdamag na nakatingin lang sa kanya. Tumabi pala ako sa kanya. Nasa bandang kanan niya ako at nakahiga na din. Nang magising ito ay nagulat naman ito nang makita akong tumabi sa kanya. Pinagnanasahan mo talaga ako no? Buti naman na hindi ka lumusot sa kama, sabi niya na nakangisi. Pinagnanasahan ka dyan? Technically, para akong nakahiga pero nakalutang talaga ang katawan ko. Sabi ko naman na namumula. Namumula pa rin pala ang mga multo, natatawang sabi niya. Hindi na lang ako kumibo. Tumayo ito at nakita kong nakatayo rin yung pagkalalaki nito. Napakalaki talaga nito. Morning wood ang tawag doon. Napangisi naman ito nang makita niyang nakatingin ako doon. Gusto mo ba hawakan? Nakangising tanong niya. Anong hahawakan? Kadiri yan eh. Isa pa, di ko din yan mahawakan. Sabi ko na namumula pa din. Natawa naman siya. May cute palang multo, sabi niya habang naglalakad na papuntang banyo. Nang makalabas ito ng banyo ay nakapaghilamos na ito. Aalis ka ba ngayon? Tanong ko. Di ako aalis ngayon. Magpapahinga lang ako. Nakapag-file ako ng leave of absence sa trabaho, sabi ni Nathan. Puntahan natin family ko Nathan please, sabi ko naman. Hindi nga pwede. Sa weekend na, doon na lang sa sementeryo, sabi naman ito. Okay, tipid ko na lang nasabi sa kanya. Alam mo Adam, napapaisip din ako na what if katulad din yung asawa ko sa'yo. What I mean is naging multo siya, tapos magpakita siya sa akin at makausap na katulad ng pakikipag-usap ko sa'yo. Malungkot na tura ni Nathan.
Pasensya na Nathan, wala akong masasagot sa katanungan na yan. Ako din ay naguguluhan. Nagtataka nga din bakit walang ibang multo sa sementeryo kundi ako lang. Iba dapat marami doon? Sabi ko naman. It's fine Adam, tipid na sabi ni Nathan. Namimiss mo ba yung asawa mo? Tanong ko naman. Everyday, tipid ulit na sagot ni Nathan na alam mo talagang malungkot ito. Nakikiramay ako sa kanya. Nalulungkot ako para sa kanya. Alam kong gusto din niya makausap yung asawa niya ngunit ako itong nasa harapan niya. Isang multong wala namang koneksyon sa kanya. Sa lungkot din na nararamdaman ko ay nawala sa isip ko na hinawakan ko ang kamay niya. Naggulat kaming dalawa kasi nahawakan ko siya at alam kong nararamdaman niya ang hawak ko na patingin ito sa akin. Nahahawakan mo ko Adam and you're glowing, sabi nito na namangha. Nakita niya kasing may parang puting enerhiya na bumabalot sa aking katawang espiritu. Napabitiw naman ako sa kanyang kamay. I don't know why is this happening, sabi ko naman. Lumapit si Nathan sa akin at hinawakan ang kamay ko ulit. Namangha kaming dalawa sa pangalawang pagkakataon kasi nagawa niya akong hawakan na para bang isa akong buhay na tao. Doon ako napaluha kasi namimiss ko itong ganitong pakiramdam, yung nakakahawak ng mga tao lalo na sa mahal ko sa buhay, si Mami, si Daddy at ate ko. Niyakap naman ako ni Nathan at nagawa naman niya ito. Doon ako napaiyak talaga. Everything will be fine Adam. Nandito lang ako, sabi niya at kumalas din sa pagyakap at pinahid yung mga luha ko. Bakit kaya nagkakaganito ito? Tanong ko. Hindi ko rin alam. Maybe pareho tayong nasasaktan. Me losing someone I love and you leave your loved ones. Iyon ang nagkokonekta sa atin, sabi naman ni Nathan. Tumango na lang ako. Hindi lumabas ng kwarto si Nathan ng araw na yon. Nag-uusap lang kami at marami kaming nabahagi sa isa't isa. Nabahagi ko sa kanya ang iba pang mga detalye patungkol sa pamilya ko. Ang pangalan ng mami ko ay si Lorna Almazan. Nasa 5 taong gulang na ito. Siya ay isang doktor ng mga hayop. Ang pangalan ng daddy ko ay si Roger Almazan. Magkasing edad lang sila ng mami ko. Nagmamay-ari ng isa sa mga malalaking telecommunication companies sa bansa. Nagulat naman si Nathan sa ama ko ay pala isang business tycoon na tinitingala ng bansa. Ang pangalan ng ate ko ay si Samantha Belmonte. Nasa 25 taong gulang na ito. Ang asawa naman nito ay si Carl Belmonte na nasa 30 taong gulang at nagmamay-ari ng isang pabrika. Wala pang anak ang dalawa. Sinusubukan nilang magkaanak na. Namangha ulit si Nathan kasi galing pala ako sa hindi basta-bastang pamilya na katulad niya. Nabahagi din ni Nathan ang tungkol sa pamilya nito. Sila ang nagmamay-ari ng Montenegro Business Empire. Ang asawa niya ay kababata niya at magkasintahan na sila simula pa noong nag-aaral pa sila sa kolehiyo. Maraming naikwento si Nathan. Hindi niya akalain na mababahagi niya ang buhay niya sa akin. Nabahagi ko din ang pagiging golden child ko. Masyado ako naging mabarkada at napunta sa mga taong hindi maganda ang influence sa akin. Naging mahilig sa drug racing na naging dahilan ng aking pagpanaw. Ang dami naming napag-usapan, halatang interesado si Nathan, ganoon din ako sa kanya. Dumaan ng mga araw ay sumasama din ako kung lumalabas si Nathan. Sa loob lang kami ng sasakyan nag-uusap kasi mahirap na baka mapagkamalan siyang baliw. Pumupunta kami sa coffee shop, nagla-lunch out, nagdi-dinner sa labas kahit walang imikan. Siya lang din kumakain kasi hindi naman ako kumakain. Minsan napapatingin siya sa akin at ngumingiti. Napapalingon naman ako baka may makahalata at sabihin ngumingiti si Nathan na mag-isa. Hindi ko alam kung bakit kinikilig ako. Huwebes na noon at nasa silid lang kami nagtambay ni Nathan. Aalis ka ba ng tuluyan kapag nag-usap na kayo ng pamilya mo? Biglang tanong ni Nathan. Parang oo kasi feeling ko yun lang ang kailangan ko para makapag-move forward na ako, sabi ko naman. Nakita ko naman ang lungkot sa mga mata ni Nathan pagkatapos kong sabihin niyon. Hindi ko alam Adam pero kahit mag-iisang linggo ka pa lang sa bahay na ito, napupunuan mo kung ano mang kulang dito, biglang sabi ni Nathan. Nagulat naman ako sa sinabi nito. So rebound lang ako? Biro kong sabi. Natawa naman siya tapos sumeryoso. Totoo ang sinasabi ko, napapasaya mo ko Adam. Hindi ko alam kung bakit ko ito nararamdaman. Hindi ko alam kung pangungulila lang ba ito sa asawa ko or ano na. Ang gaan mo kasama at natutuwa akong nahahawakan kita, sabi naman itong tumitig sa akin.
Nagbuntong hininga naman ako. Ano ba pinagsasabi mo, Nathan? Tanong ko. Hindi sumagot si Nathan. Sa halip ay nilapat niya ang kanyang noo sa noo ko. Saglit na katahimikan at doon ay naglapat ang aming mga labi. Isa iyong halik na puno ng pananabik at pagnanasa. Hindi na alintana naming dalawa na ako'y isang multo na kayang hawakan ni Nathan. Hindi na din namin alintana na pareho ang aming kasarian. Nakahubad na ng pangitaas si Nathan. Ako naman ay tahimik lang na nakaupo. Halika, bulong na sabi ni Nathan habang inaabot ang kamay ko. Lumapit naman ako at lumuhod sa harap niya. Dahan-dahan akong humalik sa puso nito. Paakyat, pababa, paikot, parang tinutuklas ang isang bahagi ng katawan na matagal nang inaasam. Napasinghap si Nathan nang dumampi ang malamig na labi ko sa kanyang pagkalalaki. Marahan, mapaglaro, may ritmo, may pasensya. Hindi iyon ginawa para lang sa kasiyahan kundi sa pagmamahal gamit ang dila at labi. Sa bawat galaw, tumataas ang init, tumitindi ang koneksyon. Ang halinghing ni Nathan na hindi lamang bunga ng pisikal na sarap ngunit ang kanyang damdamin para sa akin na unti-unti nang namumuo. Wala akong kayang isipin kundi ang presensya lang ni Nathan. Tumagal ang sandali. Ang mga daliri ni Nathan ay dumaan sa buhok ko. Ang mga mata nito ay nakapikit, ang kanyang hininga ay nanginig, ang kanyang mga hita ay gumagalaw ng hindi niya sadya. Nang tuluyan ng sumabog sa damdaming hindi na mapigilan ay sobrang nanginig si Nathan. Humiga naman kaming dalawa, magkatabi at magkayakap, walang salita. Hinila naman ako ni Nathan papalapit sa kanya at pinahiga sa dibdib. Tahimik lang kami. Maya-maya pa ay nakatulog na si Nathan. Ako naman ay natiling nakahiga sa dibdib nito, malalim ang iniisip. Alam kong sa pagkakataong ito at kahit sa maiksing panahon ako ay umiibig na sa kanya. Kaso ako'y isang multo na kaya lang niyang hawakan at maramdaman, ngunit alam kong siya ay aking ililisanin. Masasaktan din ba siya na pangalawang pagkakataon? Nang sumapit na ang umaga, si Nathan ay nagising na. Tumingin ito sa akin at ngumiti ng kay tamis. Magdamag mo ba kung tinititigan lang? Tanong niya sa akin. Oo hindi naman ako makakatulog. Kaya ayon lang ginawa ko. Pinagmamasdan ang mukha mo para hindi ko makalimutan sa aking paglisan. Sabi ko na may halong lungkot. Napabuntong hininga naman si Nathan sa sinabi ko. Umupo ito ng maayos sa kama at hinawakan ng aking mga kamay. Okay lang ba na huwag ka nang umalis, Adam? Alam kong napakabilis ng pangyayari pero isa lang alam ko. May nararamdaman na ako sa'yo. I know hindi ito dahil sa pangungulila sa asawa ko. Totoong totoo ang nararamdaman ko sa'yo, sabi ni Nathan sa akin. Ngunit Nathan, I need to go. Alam mo yon, sabi ko naman. Look at me. Tell me that you feel the same way as I feel for you, madamdaming sabi ni Nathan. Andoon na tayo Oo, kahit sa maikling panahon gusto na din kita. Ngunit alam naman natin na ako'y pumanaw na at hindi kailangan manatili sa mundong ito. Sabi ko naman. Binitiwan ni Nathan ang aking mga kamay. Katulad ka din ba ng asawa ko na iiwan ako? Malungkot na sabi ni Nathan. Nathan, mahal kita, pag-amin ko sa kanya. So be with me until my last breath. Hintayin mo ko, magsama tayo, sabi naman ni Nathan. Hindi nga maaari, may buhay ka pa dito, kailangan mo mag-move forward din, sabi ko. Tumayo naman si Nathan na hindi alintana ang kahubdan nito. What if I will not help you with your family? In that way, hindi ka makakaalis. We can be together, sabi ni Nathan. Selfish yun, Nathan. Kailangan ko din tumawid, sabi ko na naluluha na. If loving you makes me selfish, then I will decide to be one, sabi ni Nathan na napasigaw na din. Hindi maaari. Pareho lang tayong mahihirapan, sabi ko sa kanya na lumuluha na. Ikaw ang selfish, Adam. Nahuhulog na ako sa'yo. You made me do it, sabi ni Nathan na naiiyak na din. Nathan, mag-isip ka nga, hindi nga pwede, sabi ko sa kanya na umiiyak na talaga at sumisigaw na din. Nope, I won't help you so you can stay right here, sabi ni Nathan. Then you're leaving me with no choice. Aalis ako dito, hindi na ako magpapatulong sa'yo. Ako na umiiyak na talaga. Bigla namang nahimasmasan si Nathan sa narinig galing sa akin.
Sinubukan niyang hawakan ang aking mga kamay ngunit sa pagkakataong ito ay nabigo na siya. Hindi na niya ako mahawakan. Ako naman ay unti-unti na naglalaho. Nathan, anong nangyayari sa akin? Sabi ko naman. Hindi ko alam, Adam. Si Nathan na umiiyak na. Maya-maya pa ay bigla na lang ako napunta sa puntod ko. Oo, nakarating agad ako sa sementeryo kung saan nakahimlay ang aking katawan. Kailangan ko makapunta ulit sa bahay ni Nathan, sabi ko sa sarili ko. Tumakbo naman ako papuntang kalsada ngunit bigla lang akong napahampas sa isang parang pader na hindi ko makita at tumilapon nang subukan kong tumawid sa pagitan ng damo at ang kalsada. Hindi na ako makalabas, hindi na ako makaalis. Wala na, magiging bilanggo na lang ba ako sa lugar na ito? Wala na akong magawa kundi umiyak lang ng umiyak. Walang ibang nakakarinig sa aking iyak at ang aking pighating nararamdaman. Walang karamay. Hindi ako nawawalan ng luha. Hindi rin ako napapagod. Ganito talaga yata ang kapalaran ng isang multo na hindi makatawid-tawid kung saan man dapat ito mapunta. Maya-maya ay may dumating na sasakyan. Alam ko kanino iyon. Lula ng sasakyan ay si Nathan. Tumakbo ito papunta sa akin. Ako na may tumakbo papunta sa kanya. Ngunit bigla na lang akong lumusot sa kanya na parang hangin at napansin kong hindi na niya ako nakikita. Nagulat naman ako at napalingon na lang sa kanya na papunta na ito sa puntod ko. Adam, nasaan ka please? I am so sorry. Let us talk. Magpakita ka sa akin. Sigaw ni Nathan. Buti na lang wala pa masyadong tao sa sementeryo sa mga oras na iyon. Nathan, nandito lang ako. Bakit hindi mo na ako nakikita? Tanong ko sa kanya. Please Adam, I was so stupid. Talk to me please. I will help you. Pag-iyak naman na sabi ni Nathan. Hindi niya pa rin ako nakikita. Sinubukan ko siyang hawakan ngunit hindi ko na ito magawa kasi para lang akong hangin sa kanya. Nakita kong umiiyak na si Nathan sa harap ng puntod ko. Laging humihingi ng tawad. Hindi niya daw dapat nasabi yung mga sinabi niya sa akin kaninang umaga. Wala na din akong magawa kundi tabihan siya kahit di niya ako makita at maramdaman. Sinabayan ko na lang siyang umiyak. Nang sumapit na ang dilim ay umuwi na si Nathan. Hindi man lang ito kumain maghapon. Nag-aalala na ako sa kanya. Gusto ko siyang samahan ngunit bigo pa rin ako makaalis sa lugar na iyon. Kinabukasan ay nag-abang ako sa aking pamilya. Ito na din kasi ang araw ng kanilang pagbisita sa akin. Hindi ko na sila makakausap sa pamamagitan ni Nathan. Dumating naman ang aking mga magulang kasama ang aking ate at ang kanyang asawa. Naglagay sila ng mantel na ginagamit sa mga picnics. Nilabas ni mami yung mga baon nilang pagkain. Si daddy naman at yung asawa ni ate ay ginagawa yung maliit na tent para maprotektahan sila sa init ng araw. Anak, kumusta ka dyan? Sana ay okay ka lang. To be honest, si mami hindi pa. Namimiss ko pa rin ang mahal kong bunso, sabi ni mami na umiiyak na. Nilapitan naman siya ni daddy. Mahal, malulungkot si Adam pag nakita kang umiyak. Sabi ni daddy na halatang pinapatatag ang loob ni mami ngunit maririnig mo din sa boses nito ang sobrang lungkot. Oo nga mami, lagi naman tayong bibisita dito sa kanya sabi naman ni ate. Mami, andito lang ako, huwag na kayong umiyak. Tama po si daddy, malulungkot lang ako pag nakikita ko kayong ganito dahil sa akin. Sabi ko naman na umiiyak na din. Lumapit naman ako sa mami ko at sinubukang yakapin siya mula sa likod. Nagulat ako kasi may konti akong nararamdaman na init galing kay mami. Siya naman ay nakaramdam ng biglang lamig. Napansin naman din ito ni daddy, ate at ang bayaw ko. Mami, bakit anong nangyari sa'yo? Tanong ng bayaw ko. Parang may nararamdaman akong yumakap sa akin. Parang hangin na malamig, sabi ni mami. Namangha naman ako sa narinig ko. Sinubukan ko din gawin iyon kay daddy, ate at sa bayaw ko. Ganun din ang naramdaman nila. Mami, baka nandito lang si Adam, sabi ni ate na naluluha. Anak, kung ikaw man yan, kausapin mo naman kami si Papa na bigla na lang nag-breakdown. Unang pagkakataon kong nakita ang daddy ko na umiiyak sa harap namin. Siya kasi yung tipo na tao na hindi nagpapakita ng kahinaan, pero ngayon ramdam mo talaga ang lungkot niya. Si mami at ate ay yumakap na kay daddy, ang bayaw ko ay nakayuko lang. Yumakap naman ako sa kanila. Mami, ayan na naman yung malamig na hangin, sabi ni ate na umiiyak pa rin. Alam ko nandito lang si Adam, iyak na sabi ni mami. Nasa ganun kaming posisyon nang may dumating na lalaki at lumapit ito sa amin.
Magandang araw po sa inyo, bati ng lalaki. Napalingon naman kaming lahat at nakita kong si Nathan iyon. Hindi niya pa rin ako nakikita. Napansin ko din na mugto ang mga mata nito at para bang walang tulog. Anong maipaglilingkod namin sa iyo, iho? Tanong naman ni Daddy na nakatingin na kay Nathan. Ako po si Nathan Montenegro, sir. Sabi nito na nakikipagkamay sa daddy ko. Kinamayan naman siya ni Daddy. Montenegro? How are you related with Montenegro Business Empire? Tanong naman ni Daddy kay Nathan. Our family owns it, sir. Tipid na sagot ni Nathan. What brought a Montenegro here? Tanong ni Daddy sa kanya. My wife's tomb is just beside your son's. However, I'm not here for my wife, but for your son. Sagot naman ni Nathan. Nagulat naman ako sa sinabi ni Nathan. Kilala mo ba kapatid ko? Are you friends? Tanong naman ni ate. You must be his sister. Nice meeting you. Again, I am Nathan Montenegro. Pagpapakilala nito. Nagpakilala din si ate sa kanya pati na din yung asawa nito. Nagpakilala din ito kay mommy. So you're also visiting my son? Tanong ulit ni Daddy. Yes, but I will be doing something more than that, sir. Sagot naman ni Nathan. What do you mean, iho? Tanong ni Daddy kay Nathan. Maybe after I will tell you things about him and things that happened few days ago, you will not believe me but I will share it anyway. Pagpapatuloy ni Nathan. Tahimik lang silang lahat at nakaabang sa sasabihin ni Nathan. Ako naman ay napaawang ang bibig. I was able to see and talk to your son, but did a horrible mistake and now I am not able to do it again, sabi ni Nathan. Nagulat naman silang lahat. Si Mommy naman ay umiyak agad. What a cruel thing to say. How dare you say that? Iho, I'm mourning the loss of my son. If this is just for fun, please stop it, sigaw na sabi ni Mommy. Yung bayaw ko naman ay itutulak dapat si Nathan ngunit napigilan ito ng daddy ko. Nagpatuloy magsalita si Nathan. Binahagi nito ang mga bagay na sinabi ko sa kanya na pamilya ko lang at ako ang nakakaalam. Umiiyak si Nathan habang nagbabahagi sa pamilya ko. Sinabi niya ang mga plano namin na kakausapin ko sila sa pamamagitan ni Nathan ngunit hindi na niya magawa kasi hindi ako nagpapakita sa kanya. Gusto kong magpakita ulit sa kanya ngayon ngunit hindi ko magawa. Sinabi ni Nathan sa kanila na nainis siya at sinabihan akong hindi na ako tutulungan. Pagkatapos noon na hindi na daw ako nagpakita, hindi sinabi ni Nathan na napapamahal niya siya sa akin kaya ayaw niya akong tulungan na makausap sila at para hindi ako makatawid kung saan man dapat ako pumunta. Patawarin niyo po ako. Sa maniwala kayo o sa hindi, gusto ko siyang tulungan para makausap kayo at makatawid na siya. Lagi niyang sinasabi na mahal niya kayo. Hindi niya gustong iwan kayo ngunit kailangan na daw niya kayong lisanin para na daw sa ikakatahimik niya. Ayaw niyang nalulungkot kayo, sabi ni Nathan na patuloy pa rin sa pagtangis. Ako ay umiiyak na din. Maya-maya pa ay bigla akong naging hangin at biglang umiikot-ikot sa kanila. Ako ay naging isang malamig na hangin. Anak, ikaw ba yan? Tanong ni Daddy. Bunso, please naman no, sabi ni ate na umiiyak na din. Si Mommy naman ay umiiyak pa rin. Dinaramdam ang hangin na nagpapalibot sa kanila. Adam, ikaw ba ito? Patawarin mo ko sa nasabi ko. Ginawa ko na ang gusto mo. Pwede ka nang tumawid. Pwede ka nang umalis. Pinapalaya na kita, sabi ni Nathan na humahagulhol na. Ang aking hangin ay biglang pumunta kay ate na parang niyayakap siya. Bunso, kung ikaw to, pinapalaya ka na namin. Mahal na mahal ka ni ate. Tandaan mo yan, si ate na nanginginig sa lamig ngunit hindi ito alintana. Umiiyak na rin ito ng umiiyak. Pagkatapos sabihin ni ate yon ay nawala na lang ako bigla. Napunta ako sa isang kawalan. Madilim ito. Wala akong makitang liwanag. Napapapikit ang aking mga mata ngunit nilalabanan ko ito. Para akong inaantok. Maya-maya pa hindi ko nalalabanan ang antok na iyon. Unti-unti na akong napapapikit at kalaunan ay nawalan na ng malay.